Samantala, nagsimula na ang ground operation ng NBI para matunton ang lokasyon ni Senator Bato de la Rosa. Si Juan Antonio sa detalye. Matapos hindi makakuha ng temporary restraining order mula sa Supreme Court si Senador Bato de la Rosa at direktiba mula sa Department of Justice na hulihin ang senador, sinimula na ng National Bureau of Investigation ang kanilang ground operations para mahanap ang lokasyon ng senador. Ayon sa NBI, wala ng legal obstruction sa law enforcement agencies na ipatupad ang arrest warrant ng ICC. There's no reading between the lines. Simple lang, we'll enforce the warrant. Pag nakita namin siya, arestuin namin siya. There is an operation being done. There's a dedicated team tracking him to locate him. So meron ginagawang efforts ang NBI. No? Kung mahuli na ang senador, agad itong dadalhin sa Department of Justice. Told of Senator Bato na aresto siya, ang next step namin will turn over it to the Department of Justice. And from there, the Department of Justice will be the one to take care of Senator Bato. Nauna namang sinabi ni Justice Acting Secretary Frederick Vida na dadalhin si De La Rosa sa ICC para harapin ang alegasyon laban sa kanya bilang co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa madugong kampanya kontra droga noong Duterte administration kung saan siya nagsilbi bilang hepe ng Philippine National Police. Ayon sa DOJ at NBI, wala pang ulat mula sa Bureau of Immigration kung nakalabas ng bansa ang senador. Nakaalerto naman ang PNP at Aviation Security para bantayan ang anumang pagtatangkang tumakas ang puganteng senador. Sa tanong naman kung may patong sa ulo si Bato, Patong sa ulo, buhok ba yung tinatanong mo? Madulos yun. It's not for me to answer. handa naman si MMDA General Manager at dating PNP Chief Nicolas Torre III na huliin si De La Rosa kung mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mag-uutos sa kanya. In terms of manhunt, pwede talaga kami sumali. Binabantayan namin, mali mo, nagtago sa landfill, nagtago sa estero, nagtago dyan sa kalsada. Ayan, pwede nyo kami maasahan dyan. O, diba? Pero sa ibang mga areas na may iba namang mga Office of Primary Responsibility, sila naman trabaho kasi whole of government approach nga eh. Pag presidente ng utusan, automatic no choice, di ba? Pero ito nga ang bottom line dyan. Ang pagtingin ko dyan sa mga bagay na yan kasi institutional yan eh. It's not about a person. It's not about me. It's not about Senator Bato. It is about a process. It is about a system. It is about a law. And it is about a job. Isa si Torres na nagpatupad ng arrest warrant ng ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang dating hepe ng CIDG. Siya rin ang nanguna sa paghuli kay Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City noong 2024. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Juan Antonio ng IBC para sa 13 sa tanghali, Congress TV.